Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, na? Ang buong akala po natin na pondo lang ng PhilHealth ang kinuha po ng DOF. Ito pong Department of Finance. Ano po, no? Hindi pala mga kabida. Prior to this, meron pa palang isang GOCC, no? Kung saan po ay kumuha itong DOF ng pera at inilipat sa National Treasury, no? Anong patunay ko po dito? Okay, ito. Papakita ko po sa inyo ha. Sa isang article po ni Mr. Chito Lozada, isa pong kolumnista po ng The Tribune, mga kabida, dated December 25, okay, 2024. Yung posting po niya is around 10:10 p.m. Alas 10 po ng gabi, ano? Dito sa kanyang article, hindi pala PhilHealth lang ang naging biktima po ng DOF po dito. Biktima dahil uh, kumuha yung DOF ng pera dun eh, no? Yung reserve funds po ng PhilHealth, out of 89 billion pesos, nasa 60 billion pesos yung kinuha at inilipat doon ho sa National Treasury, ano? Okay? Dahil ho inabutan po sila ng um, TRO mula sa Korte Suprema, kaya hindi ho nila nakuha lahat. So may natira pong around 39 billion pesos po, no? Pondo mula sa PhilHealth, ano? Pero prior to that, mga kabida, ito po, may kinuha po yung DOF at inilipat daw sa National Treasury. Magkano yung nakuha? Magkano yung nailipat? Yung nailipat po ay nasa 117 billion pesos po, mga kabida, no? Okay? Taken from the Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Yan. Ano po itong PDIC? Okay, siguro familiar po kayo dito sa PDIC, ano? Every time meron ho tayong transaction sa bangko, di ba? May mga nakita ho tayo dyan. PDIC member. Ayan. Okay? So, isa po itong insurance, no? Government-owned and controlled corporation po, mga kabida. PDIC is the guardian of deposits in local banks with 500,000 pesos guaranteed coverage when a bank becomes distressed. Pag meron palang manaluluging bangko at magdeklara po itong bankruptcy, okay, meron hong insurance po ito, no? Itong mga depositors po natin at guaranteed po sila, mga kabida, sakali hong mas malaki yung kanilang deposit, nasa 500,000 pesos po, no? So ito po yung PDIC po yung bibigay po sa kanila ng kanilang assured funds, ano, doon ho sa mga depositors. Okay? Pero ngayon, mga kabida, according to this article, para daw nangangamba na po itong mga depositors ngayon, no? Kung mabibigyan po ba sila ng insurance sakali hong bumagsak yung bangko kung saan po sila ay merong accounts. Okay? Alright. Andito po, babasahin ko po, mga kabida, ha? Ito pong article, portion na po ng article ni Mr. Chito Lozada. Bank depositors are now worried that the amount of DOF through a circular transferred to the National Treasury may affect the capability of PDIC to provide cover to depositors of a failed bank. Ayan. So nangangamba na po itong mga depositors. Baka ho, kung sakali hong yung bangko kung saan po sila ay meron pong account, mabankrupt, okay? Baka ho wala pong makuha silang insurance, ano? Dahil ho, yung 117 billion pesos daw ay inilipat po ng DOF doon ho sa National Treasury. Ayon. Now, ang tanong ko po dito bakit po, ano palang business ng DOF kung bakit ho palagi na lang po silang naglilipat po ng pera? Okay? Itong PDIC po, mahalagang kumpanya po ito Insurance po ito ng mga depositors. Dapat may sapat na pondo po ito, mga kabida. Bakit kinuha yung 117 billion pesos? At saan po gagamitin po itong 17 billion pesos, no? Yung PhilHealth Fund, mga kabida, actually, hindi pa natin alam kung saan talaga napunta yung nakuha hong o nailipat po na 60 billion pesos. Okay? Kung andyan pa ba sa treasury yan, o kinuha na yan, o ginamit na ba yan, di ba?
Kasi wala akong paliwanag no? Kaya nga, puro talaga vague. Okay? Hindi ho malinaw kung saan papunta yung pera na yon. How much more ito? Mas nauna pa pala ito mga kabida. No? Yung 117 billion. Bakit po inilipat? Ang unang-unang tanong kasi dyan, bakit kinuha? Naubusan na ba ng pera ang gobyerno? Kaya kumuha nila ng pera doon sa GOCC? Kasi puro ito mga GOCC Yung PhilHealth, GOCC. Itong PDIC, GOCC po ito, no? Okay? Saan na pala yung pera po natin? 'Di ba? Laking pera po ng gobyerno, mga kabida, bakit po ganito pong mga nangyayari? Dapat po mag-explain po dito yung Department of Finance, si Secretary Ralph Recto, ano po? Kasi naalala ko po, nung isinawalat po ni Professor Magno, yung part po pala ng insurance o yung Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, okay? Yung 30 billion, kung hindi ako nagkamali, gagamitin daw yun para ho doon sa paglikha ho ng mga trabaho, which is not prescribed doon ho sa mandato at sa purpose po ng pera po ng PhilHealth, ano? Kasi hindi ho health concern yun Bakit gagamitin doon ho sa paglikha po ng trabaho? Okay lang sana kung ito ay health related. Walang problema yun. Paglikha ng trabaho, ano bang connection doon? Diba? Kaya, yun. Nashock po ako nung nabasa ko po itong mga kabida kasi ito nag-circulate po ito sa social media na meron palang kinuha o meron palang naunang inilipat na pondo po itong DOF papuntang National Treasury. So dapat po itong Congress, itong Kamara o di kaya itong Senado meron man kayong mandato to investigate. Okay? Please conduct an investigation dito kung bakit ho kinukuha yung pera ng mga departamento ho ng gobyerno at ito po inilipat sa National Treasury. Ano pong purpose? Okay? Kung nailipat na po ito, meron pa ba o nandyan pa ba sa National Treasury o kinuha na ba? Okay? Kasi pera po ng bayan yan Dapat magkaroon po ng transparency at accountability 'Di ba? Dapat po magkaroon po ng accountability and transparency po. Bawat perang inilabas at ipinapasok. Kasi pera yan ng taong bayan, hindi yan pera po ng mga opisyal po ng gobyerno. 'Di ba? So yun po mga kabida. So ito po medyo nakakatakot na po no? Ito pong mga galawan po ng mga opisyal po ng gobyerno. So hindi nakapagtataka kung bakit dumami yung mga nanawagan ngayon sa Pangulong Marcos na wag permahan yung 2025 national budget. Kasi questionable Maraming question dun Okay? May mga unjustified budget doon. Yung pondo pa lang ng Senate na meron pong increase at lalong-lalo na pa yung House of Representatives. Napakalaking increase. 106 106% yung itinaas po ng pondo ng House of Representatives mula doon sa kanilang original proposal po mga kabida Diba? How much more po itong DPWH? Umabot po ng trillion, more than trillion pesos mga kabida. Yung Kamara po mga kabida mahilig po sagawa po ng investigasyon mag-imbestiga naman po kayo ng iba. Like for example, ito pong PDIC. Ito pong ginawa po ng DOF sa PDIC. Mag-imbestiga kayo. Saka ito pa, yung proceeds po ng gold reserve po natin, anong nangyari na doon? Wala po tayong alam kung sana po yung pera na yon, Anong pinagamitan ng pera na yon? Kung ubos na ba yung pera o andyan pa yung pera sa National Treasury, Okay? Yung Maharlika Investment Fund, ano ng estado nun? Buhay pa ba yon? May pera pa ba yon? Yun yung mga questions na kailangan po ng transparency po mga kabida. Kasi pera po ng tao yan Again
Inuulit ko, pera po ng taong bayan yan. Hindi ho pagmamayari yan ng mga politiko, ng mga opisyal po ng gobyerno. Dapat tayo po, dapat may alam ho tayo dyan kung ano na po ang status na yan o status dyan ho sa pera na yan. Ano. Diba? So, yun po, no, mga kabida. Medyo natatakot po ako dito eh. Ito pong mga galawan po ngayon ng mga opisyal po ng gobyerno. No? Para sa inyong mga comments, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, sa aking channel, you can subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.